Pangsanlibutang ulat. Isang awit na aawitin. June 1. Belarus. Victor. Si Victor ay ipinanganak na may cerebral palsy sa Belarus. Hindi normal na nabuo ang utak niya ng panahong ipinagbubuntis siya at nagkaroon ng congenital disorder na nangangailangan ng mahabang panahon ng gamutan, kasama na ang physical therapy, medisina at posibleng operasyon. Maaaring makatulong ang pagpapagamot, subalit sinasabi ng mga doktor na walang kagalingan ang kanyang kondisyon. Dumadanas din siya ng pagsumpong ng epilepsy. Tumanggap ang bata ng diagnosis na invalid first group. Ito ang pinakamalubhang uri ng kapansanang kinikilala ng bansa. Nahaharap si Victor sa napakadilim na kinabukasan na parang lalong nagiging mas malungkot pa nang iwanan siya ng kanyang ina. Ipinadala siya sa isang bahay ampunan. May isang lugar sa Belarus, isang inang Seventh-day Adventist ang nagising isang gabi sa iyak ng isang sanggol sa hospital. Narinig niya ang iyak ng sanggol tapos tumahimik ito, tapos umiyak muli. Naantig ang puso ng ina at bumangon siya at hinanap ang sanggol. Ipinakita ng nurse ang maliit na sanggol na si Daniel sa silid ng mga bata at sinabing iniwan siya ng kanyang ina. Nakaramdam ang ina ng pagkahabag sa sanggol at tinawag ang kanyang asawa kinaumagahan. "May sanggol dito," ang wika niya. "Halika at tingnan mo siya." Pumunta siya upang tingnan ito. Pumunta ang mag-asawa upang tingnan ang sanggol sa ikalawang pagkakataon. At nagsimulang pag-isipan ang tungkol sa pag-ampon sa kanya. Ang mag-asawa ay mayroon ng 5 anak na babae at ang 1 taong gulang na sanggol na si Daniel ang naging kanilang unang anak na lalaki. Hindi pa natatagalan nagsimulang pag-usapan nila ang tungkol sa pag-ampon ng ikalawang anak. Nalaman kasi nilang si Daniel ay may 5 taong gulang na kapatid na may cerebral palsy. Kaya inuwi nila si Victor mula sa bahay ampunan at inampon din siya. Narinig ni Victor ang tungkol sa Diyos sa unang pagkakataon mula sa kanyang bagong pamilya. Natutunan niyang bumasa ng Biblia at manalangin. Sama-sama siya sa kanyang pamilya sa simbahan tuwing Sabat. Habang lumalaki siya, napagtanto niyang isa siyang himala mula sa Diyos. Isang himalang mayroon siyang pamilya at buhay pa. Nagsimulang hanapin niyang sundin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At sa pagdaan ng panahon, lumaki si Victor ng mas matangkad at mas malakas. Subalit may medical diagnosis pa rin siya na invalid group 1. Nang matapos niya ang ika-8 grado, wala siyang maraming pagpipilian para magpatuloy sa kanyang edukasyon. Binigyan siya ng doktor ng 2 pagpipilian. Maaari siyang matutong mag-ayos ng mga sapatos o magtinda ng mga prutas at gulay. Dahil sa kanyang medical condition, bawal siyang magtrabaho ng mabibigat. Hindi gusto ni Victor na mag-ayos ng mga sapatos o magtinda ng mga inaning pananim. Nanalangin siya para sa tulong ng Diyos. Maikling panahon ang lumipas, gumawa ang Diyos ng isang himala sa buhay ni Victor. Biglang ipinahayag ng mga doktor na wala na siya sa ilalim ng diagnosis ng invalid group 1. Sa katotohanan, sinabi ng doktor na wala na siyang kapansanan. Matangkad, malakas at wala ng pagsumpong ng epilepsy. Isa itong himala. Iminungkahi ng ama na pagtuunan niya ng pansin ang karera sa musika. Mahilig siyang kumanta at madalas siyang umaawit ng espesyal na musika sa simbahan. Sa kagalakan ni Victor, tinanggap siya sa music school. Hindi nagtagal, hindi lang pag-awit ang kanyang ginagawa, nag-aaral din siya kung paano mag-compose ng musika, sumulat ng mga lyrics, at tumugtog ng piano. At hindi rin nagtagal, bumuo siya ng isang konsyerto ng kanyang sariling musika. Ngayon si Victor ay hindi niya tiyak kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang magtapos sa music school.
Subalit magpapatuloy siya sa kanyang edukasyon sa musika sa music school sa Zauksky Adventist University sa Russia. Sa anumang pagkakataon, hindi siya nangangamba. Tiyak niya na may panukala ang Diyos sa kanya. Царство Бога Святого, покажи всем людям и мне. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11. Ang plano ng Diyos para sa akin ay isang misteryo. Subalit batid kong gagawin niya ang lahat para sa aking kabutihan. Ang wika niya. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering ngayong quarter ay tutulong na mabuksan ang Center of Influence para sa mga kabataan sa Minsk, Belarus. Salamat sa inyong panukala para sa masagana at malayang handog sa darating na ika-29 ng Hunyo.